Kinumpirma nitong linggo, June 2, ni Ophir Falk, Chief Foreign Policy Advisor ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, na ang proposal ni United States President Joe Biden ay sinang-ayunan nila. Bagamat hindi umano maganda ang laman nito, ay nais nilang mapalaya ang lahat ng mga hostage. Dagdag nito, marami pang detalyeng kailangan plantsahin. Anya, kabilang dapat dito ang kondisyon ng Israel na pagsupil sa Hamas na isang genocidal terrorist organization. Nagkaroon din ng usapan sa telepono si US State Department Secretary of State Antony Blinken, Israeli Defense Minister Yoav Gallant at Centrist Minister Benny Gantz ukol sa nasabing proposal nitong linggo. Binigyan diin ni Secretary Blinken na tatanggapin ng Hamas ang deal ng walang delay. Sinabi ng State Department na humanga si Secretary Blinken sa kahandaan ng Israel na tumanggap ng kasunduan at iginiit na magiging daan ito para maisulong ang long-term security interests ng Israel sa rehiyon. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagsasama sa rehiyon. Inilatag ni President Biden ang three-phase plan na ipinasa ng administrasyon ni Prime Minister Netanyahu ukol sa pagtigil ng gera. Una rito ay ang pagbabalik ng mga hostage matapos ang negosasyon sa walang katapusang paglalaban para mapalaya na ang mga natitira pang bihag. Sinabi rin ni President Biden na ang kanyang pinakahuling proposal ay magbigay daan para sa mas magagandang araw sa Gaza nang wala nang namumuong Hamas. Hindi naman niya dinetalye kung papaano ito mangyayari. Inamin naman itong may ilan pang detalyeng kailangan pagkasunduan para makausad mula Phase 1 patungong Phase 2. Miguel Rey de Leon, humahataw sa balita ngayon.